Magandang araw sa lahat! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Makabansa 3, Unang Markahan, ika-4 na linggo ng Revised K-12 Curriculum na may paksang Mga Makasaysayang Lugar sa Lalawigan ng Quezon. Para sa ating layunin, sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Quezon at ikalawa, natutukoy ang kahalagahan ng mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Quezon. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay tungkol sa mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Quezon. Bago ang lahat, tingnan mo ang mga nasa larawan. Alam mo ba kung saan ito makikita? Makikita ang ating kasaysayan sa mga lugar o pook sa ating rehiyon. Makikita din sa mga gusali ang mga pagbabagong nagaganap dito. Ang mga lugar na ito ay maituturing na saksi sa mga naganap sa ating lalawigan at rehiyon. Ang mga lugar na ito ang nagsisilbing tanda ng mga mahahalagang pangyayari na naganap sa isang takdang panahon na nakapagpabago ng pamumuhay sa lalawigan. Ngayon, ating alamin ang mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Quezon. Kutang San Diego sa Gumaca, Quezon. Yari sa tinabtab na bato at may bubong na tisa, ang kutang ito ang tanging nalalabi na ipinatayo ng mga Kastila sa pangangasiwa ng mga paring Pransiskano noong huling bahagi ng ika-18 siglo upang ipagtanggol ang bayan laban sa pagsalakay ng mga tulisang dagat. Sa pagitan ng dalawang muog, si Padre Francisco Costa ay nagpatayo noong 1850 ng matibay na pader na yari sa apog at bato upang ipagsanggalang ng ang bayan buhat sa hangin mula sa Hilagang Silangan. Sunod ay ang labanan sa Alitaw sa Tayabas, Quezon. Sa pook na ito naganap noong ika-1 ng Nobyembre 1841 ang madugong labanan sa pagitan ng pangkat ng mga Kastila sa pamumuno ni Teniente Joaquin Huet sa pangkat ni Apolinario de la Cruz o Hermano Pule, ang tagapagtatag ng samahang Cofradia de San Jose. Buong giting na nakipaglaban si Hermano Pule at kanyang mga kapanalig, ngunit ang kanilang katapangan ay hindi naging sapat sa malakas na sandata ng mga Kastila. Maraming kasapi ng kapatiran ang namatay sa labanang ito, kabilang na yaong mga kababaihan at walang malay na kabataan, samantalang ang iba ay sugatan at nabihag. Natigmak ng dugo ang banal na lupang ito mula sa mga kasapi at alagad na kofradya ni Hermano Pule. Ang panandang pangkasaysayang ito ay inialay sa kanilang kabayanihan ng sambayanang Pilipino na sa kanila ay patuloy na dumadakila. Isa rin ang Rizal Hill Park sa makasaysayang lugar na makikita sa Mauban, Quezon. Nakilala sa tawag na Kalbaryo, dating bahagi ng bulubundukin ng Sierra Madre na nang maglaon ay nahiwalay sa pagtatabas ng lupa upang gawing kalsada. Pinakamataas na bahagi ng kabayanan na ginamit bilang bantayan
at sa mga gawaing panrelihiyon noong panahon ng Espanyol. Naging punong himpilan ng mga sundalong Amerikano at bantayan ng Philippine Constabulary noong panahon ng Amerikano at ng Civilian Emergency Administration noong panahon ng Hapon. Itinayo ang bantayog para kay Jose Rizal noong Disyembre 1925. Sunod ay ang Simbahan ng Gumaka sa Gumaka, Quezon. Unang itinayo sa pook na ito noong 1582. Kinikilalang pinakamalaki at pinakamatandang simbahang Katoliko sa buong lalawigan ng Tayabas na ngayon ay Quezon. Panghuling makasaysayang lugar sa Quezon ay ang Tulay ng Malagonlong sa Tayabas, Quezon. Ginawa noong 1840 sa ilalim ng pangangasiwa ng pura parokya ng Tayabas na si Padre Antonio Mateos. Nalalabing tulay na bato sa bansa na ipinagawa sa panahon ng mga Espanyol. Ngayon naman mga bata, bakit kaya mahalagang malaman ang mga makasaysayang lugar sa ating lalawigan at rehiyon? Mahalagang malaman natin ang mga makasaysayang lugar sa ating sariling lalawigan at rehiyon dahil ito ay sumasalamin sa ating kasaysayan. Ang mga lugar na ito ay naging saksi sa mga naganap sa ating lalawigan at rehiyon kaya kailangan natin itong ingatan at pahalagahan. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa isang pagsasanay. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Bago ang lahat, atin munang basahin ang panuto. Iguhit ang puso sapat lang kung ang pahayag ay tama at bilog naman kung ito ay mali. Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang basahin at sagutin ang mga sumusunod na pahayag. Handa na ba kayo? Simulan na natin.
Ngayon naman, ating sagutin ang mga sumusunod na pahayag. Una, ang tulay ng Malagonlong ay ang nag-iisang nalalabing tulay na bato sa bansa na pinagawa sa panahon ng mga Espanyol. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ang sagot ay bilog dahil hindi ito ang nag-iisa kundi isa sa mga nalalabing tulay na bato sa bansa na ipinagawa ng mga Espanyol. Para naman sa ikalawang pahayag, ang Kutang San Diego ay ginawa upang ipagtanggol ang bayan laban sa pagsalakay ng mga tulisang dagat. Ito ba ay puso o bilog? Mahusay, ang sagot ay puso. Para sa ikatlong pahayag, ang simbahan ng Gumaka ay kinikilalang pinakamalaki at pinakamatandang simbahang Katoliko sa buong lalawigan ng Tayabas. Ito ba ay puso o bilog? Mahusay, ang sagot ay puso. At para naman sa ikaapat na pahayag, buong giting na nakipaglaban si Hermano Pule at kanyang mga kapanalig, ngunit ang kanilang katapangan ay hindi naging sapat sa malakas na sandata ng mga Kastila. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ang sagot ay puso. At para naman sa panghuling pahayag, ang Rizal Hill Park ay dating bahagi ng bulubundukin ng Sierra Madre na nang maglaon ay nahiwalay sa pagtatabas ng lupa upang gawing kalsada. Ito ba ay puso o bilog? Mahusay, ang sagot ay puso. Hayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating paksa tungkol sa mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Quezon. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!